Hindi lang dalawa yan ang nag-ano niyan, ang nagplano niyan. Malamang meron pang iba na nagplano. Diba? At eto ang pinaka-plano, makapenetrate sa Mindiola, makapunta ng Malacanang, at sunugin ang Malacanang. Sabi ko nga mga kaibigan, no, kung nagtagumpay sila sa ginawa nila, alam nyo guys, ang laking ano nito. Kasi yung Malacanang, guys, no, yung vicinity ng Malacanang, residential yan. Ang dami diyang mga bahay. Ang Malacanang parang nasa gitna yan, nakapalibot dyan yung mga bahay. So, once na masunog ang Malacanang, sunog din yung mga residential, yung mga bahay na nandyan. Kita niyo mga kaibigan? Nakita niyo kung gaano kahayop itong mga taong to. Oh. Tingnan niyo guys sa Japan, diniklara na nila, Pangulo ng Pilipinas, si Sara Duterte. Nagpakatay ng 100 na baka sa Davao. Sacrifice daw. Ano yan? Victory? Victory na ba? Dahil sa inaakala nila na magtatagumpay sila. Nag-celebrate na sila, nagpakain na sila sa mga taga Davao. 100 na baka. Dahil sigurado na ba nila na talagang matatanggal na si PBBM? Nagdeklara na si Sara Duterte ang next president. Tingnan niyo yan, mga kambayan. Guys, meron pa akong huling-huli, mga kaibigan no? Sa isang post, itong lawyer na to, mga kaibigan, no? Sa isang post ng lawyer na to, huling-huli. Tingnan natin kung nandito pa yung post niya o inalis na niya. Guys, kung marunong kang magbasa, no? Read between the lines, mga kaibigan. Merong malaking may malaking ibig sabihin itong kanyang sinulat dito. Okay. Tingnan natin kung nandito pa yung sinulat. Nako. Mukhang tinanggal na niya. Sandali, mukhang tinanggal na niya. Saglit guys Mukhang... ito guys. 18 hours. Tingnan mo 18 hours. Ito ang sinulat niya. Panawagan. Kung sino man ang mga nagpasimuno ng mga pagkilos malapit sa Ayala Bridge. Pinapaalam ng hakbang ng maisog na hindi ito ang ating napagkasunduan. Just read between the lines na hindi ito ang ating napagkasunduan. At lalong hindi pinaghihintulutan ang kahit sino sa hanay na ito. Sabi niya, 18 hours ago, naglinis siya mga kaibigan. Walang kinalaman ang hakbang ng maisog dito at kung sino man ang may kagagawan, sila mismo ang responsable sa nasabing mga gawain. Guys, try to read between the lines. Kung sino man ang nagpasimuno ng mga pagkilos malapit sa Ayala Bridge, pinapaalam ng hakbang ng maisog na hindi ito ang ating napagkasunduan. Pak! Hindi ito ang ating napagkasunduan. So meaning to say, meron talaga silang hinire. Meron talaga silang binayaran. At meron silang pinagkasunduan.
So mga kaibigan, sa statement niya, huling-huli. Tsaka naglilinis, di ba? Naglilinis. Oy, hindi kami dyan, walang kinalaman dyan ng hakbang ng maisog. Kawawa ngayon yung mga minor de edad. Kita niyo mga kaibigan, pinakita ako kanina sa pinost ko sa Facebook ko. Umiiyak na yung magulang. May pangkain daw, wala sila pang piyansa pa. Anong sabi natin? Humingi kayo ng tulong doon sa nag-utos sa kanila. Doon, kung sino yung nag-utos sa kanila, doon kayo humingi ng tulong. Ngayon, malamang i-disown na sila at sasabihin, wala kaming kinalaman dyan, hindi namin yan. Malamang ngayon, mga kaibigan, kapag humingi ng tulong yung mga kabataan na yon sa mga nag-utos sa kanila, ay hindi na sila kikilalanin natin. Wala kaming alam dyan. Maghuhugas kamay na yung mga yan. Kita nyo kung gaano sila ka-evil. So guys nagpunta sa Japan kasama ni Sara Duterte at doon nanawagan ulit BBM resign. Tingnan nyo mga nakaitim sila. Tapos pinroklame sa Japan na si Sara Duterte daw ang Pangulo ng Pilipinas. Sinabi rin ni Banatbay na sa kanyang page, yan, may bago na daw Pangulo ng Pilipinas. Ang bagong Pangulo ng Pilipinas, si Sara. Tapos, nag-celebrate na sila sa Davao City. Nagkatay na ng 100 na baka for sacrifice daw. At para celebration ng kanilang tagumpay na napatalsik nila si PBBM. Pero anong nangyari? Hindi nila napatalsik si PBBM. Tingnan nyo, di ba? Tingnan nyo yung pattern. Diba, guys? Tingnan nyo yung suot. Yung suot ni VP Sara Duterte sa Japan, yung suot ng mga nagrally sa Davao, yung suot ng mga nanggulo sa Mindiola, sa Recto, sa Ayala Bridge. Tingnan nyo. At kitang-kita, mga kaibigan, pinaghandaan talaga. Yung sinasabi ni Yusek, ang dami daw nahuli, mga, anong tawag doon guys? Monotone bomb. Ang dami daw nahuli. At hindi lang daw yung dala, may mga dala pa na iba. Yan ba, hindi ba pinaghandaan yan? Pinaghandaan yan, mga kaibigan. Pati yung mga tipak na bato na ang lalaki. Guys, kung dadaan ka dyan sa Recto, sa Mindiola, makakakuha ka ba ng mga malalaking mga tipak-tipak na bato? Kalsada yan So mga kaibigan, halatang-halata na pinaghandaan nila yung kanilang ginawa, mga kababayan. May nag-utos sa kanila at pinaghandaan nila. At yun nga, booking na, mga kaibigan, kung sino nga nag-utos. Former politician at lawyer. At meron pa nga sinasabi, di ba, may contractor daw. Meron daw 3 contractor. No? Yung mga kumakalat sa social media, sa mga GC, kumakalat, may 3 contractor pa daw. Kasi nga, galit na galit kay PBBM. Dahil na bubulgar na yung kanilang mga pangalan, yung kanilang mga pinagagagawa. Diba? Kaya, eto mga kaibigan, umiiyak ngayon yung mga magulang nito. Yung mga relative, itong mga minor de edad. Pero, guys, paalala tayo ng paalala sa kanila.
Huwag kayong sasali diyan. Kapag kayo nakulong, wala kayong pangpiyansa, yung pinaglalaban ninyo ay hindi kayo matutulungan. So eto na nga mga kaibigan, nangyari nga ang mga sinasabi ko. 'Di ba? Huwag kayong magpapagamit mga DDS. Huwag kayong magpapagamit. Dahil kahit na kung ano man ang mangyari, hindi kayo matutulungan ng mga idolo ninyo. Kaya sa mga DDS tahasan kong sinasabi sa inyo, huwag kayong magpapagamit. Hindi kayo matutulungan ng idol ninyo. O ngayon, paano na yung mga yan? Kung yung mga kabataan na yan, baka pumapasok pa yan sa school. Paano na sila makakapasok sa school? Nandun sila ngayon. Nakakulong. Yung mga minor de edad, nandun din. Nasa DSWD. Siyempre, hindi pa yan pakakawalan. Madaming pa yan, mga session. Madaming mga advices pa gagawin dyan. Mga kung ano-ano pa na kailangan maging maayos yung kanilang pagkatao, yung kanilang karakter. Hindi yan basta-basta pakakawalan. Grabe yung bigat ng kanilang ginawa. Yung isang pulis, nag-agaw buhay. Maraming pulis nasugatan. Niransak yung mga sinira yung mga ilaw ng mga stoplight na wala namang kinalaman yun. Pinagpapalo yung mga CCTV, gustong wasakin lahat ng CCTV. Niransak yung isang hotel. Sinira ang lobby. Pumasok sa loob, pinagnakawan. Pinasok yung mga dormitory doon sa vicinity. So, mga kaibigan, itong ginawa nila, terroristic act na to eh. Pagsusunog, no? Kalat yung pagsusunog kahapon. Pagpapaputok ng mga kuitis ng monotone bomb ba yun? Sinasabi ni Yusek Claire Castro. Grabe mga kaibigan, yung mga pinagagawa nila. Na sabi ko nga, kung nagtagumpay sila na makapenetrate at talagang makapunta sila doon sa Malacanang at kung nasunog na nila ang Malacanang, malaking problema yan. Guys, babagsak ang ekonomiya natin. At yung buong mundo nakatingin sa atin mga kaibigan. Mawawala lahat ng mga investors natin, yung ating yung ekonomiya natin babagsak at eto talagang ma-hurt yung ating bansa, yung ating ekonomiya. Pero yung mga nag-utos sa kanila, mayayaman pa rin. Hindi naman maapektuhan yung nag-utos sa kanila eh. Maraming mga abogado yun. Ngayon, kahit na alam na sila yung nag-utos, kahit na alam na sila yun, pero ipagtatanggol yan ang mga sarili nila, may mga abogado yan. Mayayaman yan, kayang magbayad yan. Pero yung mga inutusan nila na kabataan, ayun, umiiyak ngayon ang mga magulang dahil nakakulong ang kanilang mga anak. Sabi ko, isip-isip muna bago kayo gumawa, mga DDS. Huwag magpadala sa emosyon, mga DDS. Dahil kahit anong gawin nyo, si PBBM pa rin ang Pangulo ng Pilipinas. Kita nyo ngayon. Nagtagumpay ba kayo? Hindi kayo nagtagumpay. Hihirapin ko yung sinabi ni Duterte, no? Yung sinasabi ni Duterte nung presidente pa siya. Na kayo na mga nagrarally, kung lalabanan ninyo ang gobyerno, matatalo kayo. Yan ang sabi ni Duterte ha. Kayong mga nagrarally, kayong mga lumalaban sa gobyerno, kahit nalabanan yung gobyerno, matatalo kayo. Dahil ang gobyerno, nasa kanila ang lahat ng mekanismo. Si Duterte ang nagsabi niyan. I-apply nyo ngayon sa sarili nyo. Sinabi ni Duterte yan, yung idolo nyo. Na kahit anong gawin nyo raw na pagpapabagsak sa gobyerno, hindi nyo mapapabagsak dahil nasa gobyerno ang lahat ng mekanismo na pwedeng gamitin against you.
Pasalamat kayo ang Pangulo natin. Ano yung instructions? Up to the end. Kahit na sobrang unruly na ng mga kabataan na to, itong mga nag-rally na to na nanggulo. Anong instructions ng Pangulo? Maximum tolerance. At tingnan niyo mga kababayan yung rally sa EDSA Shrine, okay naman, tahimik. May konting bangayan lang kasi may mga DDS na humalo. Kasi ang DDS, nanga-hijack talaga ang DDS, no? Nanga-hijack talaga sila ng mga rally. Hindi nila kayang mag-rally dahil wala silang tao. Kaya kapag may mga nagra-rally, sumasabay ang mga DDS kasi wala talaga silang tao. Tingnan nyo mga kaibigan, nag-rally sila, di ba? Iilan lang sila, 10. So ngayon, may nag-rally, September 21, eto sila, mga kaibigan, ng hijack, sumama sila. Tapos, nasa Camp Aguinaldo, nandun din sila. Konti lang din sila. Nagkaanuhan din kasi meron ding mga supporter doon si PBBM, merong mga yellow, may kakamping. Pero pagdating dito sa Mindiola, pagdating dito sa Ayala Bridge, dyan sa Recto, nandyan, nagsipuntahan yung mga nakamaskara. Take note mga kaibigan kung legit, kung lehitimo ang kanilang pinaglalaban, bakit kailangan nilang magmaskara? Kung lehitimo ang kanilang pinaglalaban, bakit hindi nila maipakita ang kanilang mga muka? Dahil ba alam nila na pagsapit ng hapon at ng gabi, manggugulo na sila? Mga kaibigan, doon mo makikita no? Doon mo makikita kung lehitimo ang ipinaglalaban ng mga nagrarally. Magpapakita yan ng muka. Pero yung mga nanggulo kahapon, mga kaibigan, ang sabi nga ni Mayor Isko, nakita naman, madidistinguish mo kung sino yung mga tunay na nagrarally na naghahayag ng kanilang pagkadismaya sa nangyari na korupsyon sa flood control. Makikita mo kung sino yung mga legit na talagang rallyista at yung mga nag-infiltrate lang talaga, yung mga inutusan na manggulo lang talaga. Kita mo, sa umaga, ayos naman yung kanilang rally. Ayos naman, guys. Pero, pagsapit nung medyo, medyo pahapon na, ayan na, may nagdatingan na grupo ng mga tao na may mga halong mga minors, andyan na ng gulo. At yun na, sunod-sunod. At very persistent sila, mga kaibigan, na makapasok sa vicinity ng Malacanang para talagang gawin yung kanilang misyon na sunugin Malacanang. Kita niyo mga kaibigan, nakita niyo kung gaano kahayop etong mga tao na nag-utos nito. Kita niyo, di ba mga kaibigan? So, eto mga kaibigan, hindi talaga papayagan ng Panginoon na may masamang mangyari ating Pangulo na matuloy yung kanilang plano na sunugin ang Malacanang, na ganito, na mapababa ang Pangulo. Hindi talaga yan magtatagumpay. Dahil nakita nyo naman mga kababayan, bakit ito na-expose ngayon? Dahil yan sa ating Pangulo. Ang Pangulo natin mismo ang nag-expose ng lahat ng ito. Diba? John Paul, may mga rapper influencer na nagsalitang nakaitim din sa Luneta ang kasabuat ng mga nanggulo sa Maynila. Tugisin at lupilin mo sila, Yorme Isko. Makikita mo mga kaibigan mga nakamaskara, mga nakatakip sila, ayaw nila magpakita ng mukha nila. Pagkatapos yan, talagang nanakit ng mga pulis, grabe mga kaibigan yung ginawa nila. So ngayon, iyak-iyak sila. Nakakulong sila ngayon. Walang pampiyansa, sabi ng nanay, pagkain nga daw, wala, pang piyansa pa.
Bakit nila kinukonsinti ang kanilang mga anak? Dahil pag pumunta sa rally, may bayad. Pero ano nga sabi ko? Yung binayad sa kanila, sasapat ba yun pang piyansa? Sabi ng nanay, hindi daw niya alam na ganun daw pala katindi yung rally. Oh. Kaya nakita niyo mga kaibigan sa mga rally, nakita niyo, obserbahan niyo, pag ini-interview sila ng mga media, hindi nila alam kung ano pinaglalaban, di ba? Oh, may mga media nag-interview. Bakit po kayo nandito? Anong pinaglalaban niyo? Hindi nila alam, hindi sila makasagot dahil marami sa kanila bayaran. At this time, may misyon talaga sila na pabagsakin ng ating Pangulo. So guys, sabi ko nga sa inyo, no, paulit-ulit na, bago nangyari yung September 21, may mga kumakalat na mga PM sa chat, no, mga text messages sa chat kung ano yung gagawin nung mga tao na to, mga kaibigan, no? Na, yun nga, guys, basahin ko sa inyo, meron ditong isang ito. Okay. Kasi guys, marami nang nakakaalam nito eh. Kami mga PBBM vloggers, na namin eh, yung gagawin nilang plano eh, no? Kaya nga, kita nyo mga kaibigan, di ba, dapat pupunta ako eh. Pero last minute, nagbago isip ko. Hindi ako pumunta dahil nalaman ko to, mga kaibigan, no? Kaya, eto guys, sana panagutin itong lahat ng ito, no? Itong lahat ng mga involved dito, mga kaibigan, no? So, yun natin Yan. So, ito mga kaibigan, no? Ito ang gusto nilang gawin. Kita nyo to. Indonesia, Nepal, at gusto nila mangyari sa Malacanang, ganun din. Nakita niyo yung kanilang dala-dalang flag? Yung parang may bungo? Yun yung ganong-ganong flag ang dala-dala nung mga nasa Indonesia na nagrarally. So, yan gagawin nilang pattern, mga kaibigan, no? Yung nangyari sa Indonesia, yung nangyari sa Nepal, ayan, no? Pagsunog, mga kaibigan. So, ang initial plan, makapunta sila, makapasok sila ng Malacanang, susunugin nila ang Malacanang. Tingnan nyo, napaka-evil ng mga taong ito. Diba? Grabe talaga, no? Mga halang kaluluwa, mga walang konsensya. Napaka-evil. Okay. Tingnan natin yung post dito. Yan. Okay. Ito. Yan, ito. So, ito mga kaibigan, no? Ito. Retired general to. Sabi niya, kasama natin bukas sa Gate 4 Camp Aguinaldo ang mga mula sa malalaking simbahan at partido at maraming mga sektor at grupo. Maraming babaliktad bukas. Panoorin niyo. Yan. Isa pa, let me address the elephant in the room. Your nightmare, Her Excellency, start practicing. Yan. Pa. This I assure you, my dear friends, from the other side, Sara Duterte is a good, honest leader. Do not believe the bad forecast in case that she legally takes over. Just in case that happens, the whole country will prosper. Even you. God bless us all. So mga kaibigan, bago nangyari mga kaibigan, yung September 21 na panggugulo ng mga rallyista na to, marami ng hint na mga posting ng mga destabilization.
ng mga kampo ng DDS. Take note guys ha. Okay, pangalanan na natin. Romeo V. Pokis, retired general. Yan, sabi niya, kasama natin bukas sa Gate 4, Camp Aguinaldo, ang mga mula sa malalaking simbahan at partido at maraming mga sektor at grupo. Greco Beleca, maraming babaliktad bukas, panoorin nyo. Yan. Orlando E. De Leon, let me address the elephant in the room, your nightmare. Her Excellency, start practicing. Oh, Her Excellency, start practicing. Sino yung sinasabi niyang Her Excellency? Si Sara Duterte yan. Mag-umpisa ka na daw na mag-practice kasi ikaw na ang next president. Tingnan niyo, oh. Ikaw na ang next president, mag-umpisa ka na, mag-start ka na mag-practice. Her Excellency, start practicing. Oh, di ba? Ano pa? Jimmy Bondoc, this, I assure you, my dear friends from the other side, Sara Duterte is a good, honest leader. Do not believe the bad forecast in case she legally takes over. Diba? So, ang tawag nila doon ay legally takes over. So, mga kaibigan, mukhang ano na sila yung sure na sila na magte-take over si Sara Duterte. Sure na sila 100% Sara Duterte ay magiging Pangulo ng Pilipinas. Dahil nga sa kanilang destabilization plot noong September 21. So ito yan. So ito yun, no? Nga ang destabilization moves ng mga DDS today. Buti na lang, merong mga natabing mga screenshots ng mga pwedeng makasuhan ng inciting to sedition or rebellion ng Malacanang bukas, no? So mga kaibigan, hindi lang yan. Meron pa tayong nakuhang screenshot, no? Na ang sinasabi, mga kaibigan, ay hindi na daw kailangan ng entablado at mikropono. Ang kailangan lang daw ay gasolina at posporo. Sino naman ang yan? Sino naman ang nag-post niyan? Yung kalbo, Morales, sa kanyang page, yan naman ang post niya. Hindi na kailangan ng microphone, ng entablado, gasolina lang daw at saka posporo, sapat na. So mga kaibigan, yung mga posting ng mga DDS, mabuti na lang, mga na-screenshot natin to, mga guys, no? Yung mga posting ng DDS before September 21 ay naglalaman ng mga mensahe na alam na nila ang mangyayari na magti-take over si Sara Duterte. Tignan nyo, Tapos, Vice President Sara Duterte confirmed on Thursday, September 18, that 100 cattle will be slaughtered as part of the Pray for the Philippines gathering on September 21 at Rizal Park on San Pedro Street here. The Vice President said the event would combine prayers and political messages with intercessions focused on the country's situation and former President Rodrigo Duterte International Criminal Court. She likened the ritual to the biblical act of marking doors for protection from plagues, saying the cattle offering represents Dabao's collective prayer for deliverance and blessings. Guys, kung kayo ay nagbabasa ng Biblia, alam niyo yung nangyari, mga kaibigan? Yung ang ginawa noon, lahat ng mga pintuan ng mga Israelita, nilagyan ng paint ng blood para i-spare sila sa angel of death, sa plague na darating sa Israel. At pagkatapos ng mga kaibigan, ano nangyari? Victory for Israel. Na-defeat nila ang kalaban. Kita natin mga kaibigan, connect lahat Lahat connection.
Tapos, nag-slaughter ng 100 na cow, nagpakain, victory party, dahil ang inaasahan nila si Sara Duterte ang uupo na Pangulo ng Pilipinas pagdating ng September 22. Ngayon, wasak! Wasak na naman, failure na naman ang kanilang destabilization. Evil will not prosper in this country anymore. Evil will not prosper in the name of Jesus. Sa pangalan ni Jesus, hindi magpa-prosper ang lahat ng kasamaan ni Sara Duterte at ng mga DDS. Mga kaibigan, hindi napapayagan ng Diyos na mag-prosper ang kadiliman sa Pilipinas na ito. Hindi na tayo babalik sa kadiliman, mga kaibigan, na kung saan pinagkakatay ang mga Pilipino, pinagpapatay ang mga Pilipino kahit wala namang kasalanan. Hindi na tayo babalik sa kadiliman, sa pagnanakaw, sa korupsyon, at sa lahat ng kasamaan ng mga Duterte na ginawa nila ng 6 na taon. Hindi na tayo babalik dyan, mga kaibigan. Ipaglalaban natin ang Pilipinas na hindi tayo masakop ng China na gustong-gusto ng mga Duterte na maging province of China tayo. Hindi na tayo papayag, mga kaibigan, ipaglalaban natin ang Pilipinas. Kaya mga kaibigan, eto, nga ang mga DDS, ang kanilang plano. Failure at total failure ang plano ng mga DDS. Kita nyo, mga kaibigan? Nagko-connect-connect lahat, di ba? Nagko-connect-connect. So, ang gobyerno, mag-ano na kayo, aksyon na kayo. Ikulong ang lahat ng to. Ikulong ang lahat ng mga yan na talagang nagpapabagsak sa ating gobyerno. Kasuhan sila ng yung, di ba meron tayong anti-terror law? Kasuhan yung mga yan. Ikulong yung mga yan, yung mga DDS na yan. Dahil sila ang nagpapabagsak sa ating gobyerno. Nang dahil sa kanila, kaya hindi tayo sumusulong ng talagang tuloy-tuloy. Dahil ang ginagawa nila ay sinasabotahin nila ang ating ekonomiya at ang ating gobyerno. 'Di ba? So, yung mga kaibigan, no? Nakakasuka talaga. Tama ang sinabi mo, Resi Gilya. Nakakasuka talaga si Sara Duterte, 'di ba? Nakakasuka talaga, no? So, 'yan mga kaibigan, no? Okay. Ano pa? Eto mga kaibigan, Camp Aguinaldo. Bakit pinili ng mga DDS Camp Aguinaldo? Guys, gusto nilang gayahin yung panahon ng EDSA 1 na nakabudol, no? Nakakuha sila ng mga militar, mga kaibigan, gusto nilang gayahin yun. Panahon ng EDSA 1. So, doon sila sa Camp Aguinaldo, Okay. So, bago nangyari yung September 21, mga kaibigan, marami nang nagtatanong, bakit ba sa Camp Aguinaldo dumiretso at nag-camp out yung mga kilalang high-profile DDS at hindi sa liwasan ng EDSA? So mga kaibigan, malamang yun ang punteriya ng mga DDS, no, na retired general. Kasi kung makalusot sila at maka-take over, no, ang kampo, jackpot, instant access sa armas. At kung may armas na sila, anong kasunod? Diretso na, lusob sa Malacanang. Yan po mga kaibigan, Yan po mga kaibigan, yung mga analyzation, no, ng ating mga kababayan, no? So, yan guys. Okay, mga kaibigan, ito naman, bakit ba nanawagan si Mang Chabit na mga kabataan daw natin, mga kaibigan, ay kumbaga mag-rally, huwag uuwi hanggat hindi napapababa si PBBM. Guys, no? Bakit ba siya nanawagan ng ganito? Kasi mga kaibigan, lumalabas na ngayon, guys, no? Lumalabas na ngayon. Yung sa Ilocos Sur, kanyang mga
Ben, yung kanyang construction firm, mga kaibigan, no, na hindi po maganda ang pagkakagawa, substandard. Lumalabas na ngayon, mga kaibigan. At pati ang kanyang pangalan ay dawit na dito, mga kaibigan, no. Malamang dawit na dito sa maiimbestigahan. So, inuunahan na niya si PBBM, mga kaibigan, no. Yan. Dali, nakita ko yun kanina eh. Yung ano, oh guys, isa to, tingnan mo to. Oh. Bata, oh, bata. Alam niyo ba mga kaibigan, kitang-kita sa video, no? Merong matanda, no? Hindi naman siya matanda, kundi adult na. Kita mo sa build, eh. Kita mo sa nasa tamang edad na siya. Tapos iniutusan yung bata na umakyat sa stoplight para wasakin yung stoplight. Yung bata naman, umakyat sa stoplight. Ayan o. Umakyat sa stoplight at winasak. Nakita niyo mga kaibigan? Tapos, dinig din sa video mga kaibigan na nung umuurong yung mga bata, kasi hinahabol ng mga kapulisan, nung umuurong, may sumisigaw. Balik kayo, balik kayo. Ang pagkakarinig ko, no, balik kayo. Hindi bawal yan. So, balik na naman yung mga bata. So, itong mga batang ito, mga kaibigan, hindi sila kumikilos nang sila lang. Meron sa kanilang nagmamando na adult. Kita nyo yan? At tignan natin kung mapapatunayan yung kumalat din sa GC na merong mga taong labas from Davao City na pinapunta dito sa Manila para manggulo noong September 21. Tingnan natin kung lalabas din sa investigation ng PNP na merong mga taong labas. Pag sinabing taong labas, yan yung mga no permanent address. Alam niyo na, mga NPA. Meron daw mga no permanent address from Davao City. Pinapunta daw dito sa Manila para manggulo sa rally. Oh. Grabe mga kaibigan, no? Grabe talaga. Ay, grabe talaga mga kaibigan. So, ngayon, iyak sila. Paano na? Nagpakatay na sila ng 100 na baka. Nagpakain na sila. Nag-victory party na sila kasi si Sara Duterte na daw ang magiging pangulo. Oh, paano yan? Iyak na naman sila. Hindi na naman sila nagtagumpay. Alam niyo mga kaibigan, kung titingnan natin ito mga DDS hindi ba kayo nagtataka? Bakit atat na atat si Sara Duterte na maupo na ngayon? Samantalang ang bilis lang ng panahon. 2025 na, 2026, 2027. Pagdating ng 2027, ang bilis na agad eh. Kasi si PBBM June 30, hanggang June 30 lang si PBBM. So, ibig sabihin, 2026, 2027, kung hindi na natin isasama itong 2025, nasa 2.5 years na lang si PBBM. Mabilis na ang 2.5 taon. Bakit hindi makapaghintay si Sara Duterte at ang mga DDS? Bakit excited sila na maupo sa pwesto? Bakit? Kailangan nilang pigilan si PBBM. Kailangan nilang mapatalsik sa pwesto si PBBM, lalo na ngayon na naglalabasan na ang mga baho ng past administration. Lalo na ngayon na ang dami ng personalidad ang nadadamay. Mga bilyonaryo pa, mga mayayaman, mga big fish. Kailangan nilang i-stop si PBBM. Dahil kapag si PBBM ay natanggal sa pwesto, stop na rin ang ICI, stop na ang lahat ng investigasyon. At tuloy-tuloy na naman ang kanilang mga masasamang mga gawain.
Yan ang katotohanan. Kung bakit atat sila na palitan si PBBM. Dahil gusto nilang ipatigil ang lahat ng ginagawa ni PBBM. Kasi mga kaibigan ito, sa totoo lang kung wala silang tinatago, kung hindi sila takot sa ginagawa ng Pangulo, guys, 2.5 years, napakabilis lang yan. Bakit hindi sila mag-antay ng 2.5 taon? Ang bilis lang. Bakit kailangan nilang i-distab? Bakit kailangan nilang patalsikin si PBBM? Kasi naniniwala din ang kampo ni Sara Duterte na hindi kayang manalo ni Sara sa 2028. Lalo na ngayon na nakikita na ng mga Pilipino ang tunay na ugali ni Sara Duterte. Hindi siya mananalo sa 2028. Tingnan niyo mga kaibigan, sino ba naman ang boboto sa isang Sara Duterte na unang-una isa-isahin natin, hot-tempered. Ang Pangulo ng Pilipinas, hindi ka pwedeng hot-tempered. Hindi pwedeng mabilis kang magalit, mananakit ka. Kung ano-anong magagawa mo, magmumura ka, mag-hire ka ng assassin, ipapatsugi mo lahat. Hindi pwedeng hot-tempered. Kailangan mahaba ang pasensya mo kasi Pangulo ka ng Pilipinas. Tatay ka ng Pilipinas, nanay ka ng Pilipinas, napakahaba dapat ng pasensya mo. Hot-tempered si Sara Duterte, hindi siya pwedeng maging Pangulo. Pangalawa, hindi pwedeng maging Pangulo ng Pilipinas ang isang tao na allergic sa accountability, ayaw ng accountability. Ayaw sumagot, basta sa usapin ng pera, kapag hinahanapan siya, ayaw niya. Ayaw po ng mga Pilipino ng corrupt na government official. Ayaw ng mga Pilipino ng magnanakaw. Yung sobrang lantaran ng pagnanakaw, tahasan ng pagnanakaw. Mary Grace Piatos, napakarami ng mga gabundok na ebidensya. Hindi niya sinasagot trial yung mga akusasyon laban sa kanya. Ayaw ng mga Pilipino yan. Matalino na ang mga Pilipino. Pangatlo, si Sara po ay hindi marunong sa batas. Ilang beses na nating napatunayan na kahit abogado daw si Sara Duterte pero hindi siya marunong sa batas. At si Sara po ay bugok. Bugok siya. Literally, bugok. Madami po siyang sinasabi na refleksyon ng kanyang pagiging bugok, walang alam. Guys, hindi pwede sa Pangulo ng Pilipinas ang bugok. Bakit po bugok si Sara Duterte? Kasi mga kaibigan, hindi po siya palabasa. Hindi po siya mahilig magbasa. Wala po siyang interest sa pagbabasa. Ano ang interest ni Sara? Mag-movie marathon, manood ng Netflix, mag-movie marathon, yun ang interest ni Sara. Wala po siyang interest sa pagbabasa. Hindi po katulad kay PBBM na wide reader, lahat binabasa. Sabi nga ni Carlita Carlos, nagugulat siya ang Pangulo, lahat daw ng topic alam. Kapag may sinasabi daw siya, lahat daw alam. Nagugulat daw siya, napaka-advance daw ng Pangulo. Si Sara Duterte po hindi. Tamad po siya, hindi po siya nagbabasa. At malaking ebidensya nito, yung sinabi niya mismo, hindi daw niya na-review ang matatag curriculum dahil wala daw siyang background sa education. So lahat daw ay kanya na lang pinaubaya sa kanyang mga master teachers. My God! Secretary ka ng DepEd, hindi mo ni-review yung matatag curriculum na ini-introduce mo? Meron kang marami kang taon, meron kang kahit isang taon. Araw-araw, isang page or kahit kalahating page. Basahin mo. Pag may hindi ka na maintindihan, tanong mo sa ASEC mo, sa master teachers mo, paki-explain nga ito, ano ba ibig sabihin? Sa isang taon, imposible na hindi mo ma-review yung buong matatag curriculum.
Imposible yan. Pero bakit hindi niya ginawa? Bakit hindi siya nag-effort na pag-aralan ang matatag curriculum at i-review? Kasi tamad siya. Tamad. At wala siyang interes sa pagbabasa ng libro. Tamad at walang interes sa pagbabasa ng libro. Ang gusto lang niya ay manood ng Netflix. So yun pang-apat guys tamad siya. Tamad siya, hindi siya nag-aaral. Gusto lang niya manood ng Netflix. Hindi siya katulad sa ating Pangulo na basa ng basa, wide reader, lahat binabasa, kaya lahat ng issue, lahat ng topic, alam. Kahit ibato mo kung ano man. Kita niyo sa debate, sa debate, tinanong siya ni Carlita Carlos about Machiavellian. Nakasagot siya. Bonggang-bongga. Nagulat nga, maraming tao ang nagulat. Ay, may ganong question. Machiavellian. Aba, yung mga tao natuto mag-research. Ano ba yun? Nalaman tuloy ng mga tao. Ano ba yung Machiavellian? Sino ba si Machiavelli? Pero yung Pangulo natin, alam niya kung sino si Machiavelli, kung ano yung Machiavellian. Kung si Sara ang tinanong, nga. Hindi alam ni Sara kung ano yung Machiavellian. Nga. Di ba tinanong nga siya nung nag-itok-itok Tapos wala sa wisyo, hindi mo na malaman kung saan papunta yung kanyang sagot. Wala pong alam si Sara Duterte. Bobo po siya, bugok, as in bugok po talaga si Sara Duterte. Hindi po siya pwede maging Pangulo ng Pilipinas. Ano pa, Prima? Unfit na maging presidente ng Pilipinas dahil wala po siya sa tamang pag-iisip. Bakit natin masasabing wala siya sa tamang pag-iisip? My God, nasa tamang pag-iisip ba yung sasabing, I imagine myself cutting his head? Nasa tamang pag-iisip ba yun? At nasa tamang pag-iisip din ba yung mag-hire assassin, magpapatsugi ka ng 3, Pangulo ng Pilipinas, at Elisa SMR, nasa tamang pag-iisip ba yan? At nasa tamang pag-iisip din ba yung maisip mo na papahukay mo si Apo Lakay, papatapon mo sa West Philippine Sea? Nasa tamang pag-iisip din ba na pumunta ka sa House of the Representative, i-insist mo kung anong gusto mo, hindi ka sumusunod sa House rules, maghari-harian ka doon, pag-iinsultuhin mo lahat ng mga mambabatas, nasa tamang pag-iisip ba yan? At lalo na, nasa tamang pag-iisip ba na pumunta ka doon sa opisina ng kapatid mo, magkulong ka doon, pagkatapos hindi ka lumalabas kahit pinapalabas ka na dahil may house rules, wala kang pakialam, basta nandun ka. At ang ginawa mo pa, nag-press con ka, nagmura ka ng nagmura doon, ang lulutong ng pagmumura mo at doon mo ginawa yung threat. Nasa tamang pag-iisip ba yan? Hindi. Wala ka sa tamang pag-iisip. Panglima na yun Panglimang dahilan na yon kung bakit unfit siya na maging president ng Pilipinas. At guys, hindi pa kasama dyan yung mga pagwawaldas niya, mga confidential funds. Hindi pa kasama dyan yung mga ginawa niya, mga kaibigan, na mayor pa siya ng Davao, yung mga plug sa kanya ng COA. Every now and then, napakarami niyang plug sa COA. So mga kaibigan, Sara Duterte is unfit to be a president of the Philippines. Hindi siya pwedeng maging Pangulo ng Pilipinas. Tingnan niyo yung mga pinklawan kahapon, yung mga dilawan kahapon. Pagdating nila, may sumigaw, andun yung mga Duterte supporters. BBM resign, BBM resign. Nagkaanuhan tuloy, nag-clash tuloy sila. Kasi anong sabi ng kakamping? Hindi namin maaatim na bumaba sa pwesto si PBBM. Tapos ang ipapalit, malala. Anong sabi ng kakamping? Pagtsatsagaan na nila si PBBM. Alam naman natin ang kakamping at ang dilawan, anti-Marcos yan. Never again to martial law, anti-Marcos yan. Pero pagtsatsagaan na daw nila si PBBM kaysa ipalit ang isang Sara Duterte na malala. Ganon mga kaibigan, na kahit kakamping, kahit dilawan, ay ayaw kay Sara Duterte. Magtsatsagaan na sila kay PBBM kaysa ilukluk si Sara Duterte. Kaya nagkaroon ng gulo kahapon. May talagang nag-anuhan sila. Kasi nagsisigaw ba naman yung mga DDS na BBM resign So nagsisigaw din yung nasa kabilang side. Sara resign, Sara resign. At may mga nagsigaw pa nga na Sara dalhin sa mental, Sara dalhin sa mental. Mga DDS, mga pinklawan, mga dilawan. At may kasama din na mga
pro-Marcos. So nakita natin mga kaibigan, pati Dilawan, pati Pinklawan, ayaw kay Sara Duterte, no? So, nakita ko pa nga dito yung isang, yung post ni Banat Bay, galit na galit siya sa mga Pinklawan, no? At mga Dilawan. Galit na galit si Banat Bay. Sabi niya dito, sabi ni Banat Bay, successful ang Pink Kaliwa, hindi na bago ang gobyerno. Tanga talaga. Puta. Galit na galit siya, guys. Kita mo? So mga kaibigan, meron talaga silang aim kahapon baguhin ang gobyerno. Kaya galit na galit sila ngayon sa mga Pinklawan at Dilawan dahil hindi daw nabago ang gobyerno. Guys, kasi nga, hinayjack lang naman nila ang rally. Hindi naman talaga sila kasama sa rally. Hijack lang nila eh. Ang Pinklawan at ang Dilawan nag-rally hindi para pabagsakin si PBBM. Ang rally ng mga Pinklawan at ang Dilawan ay para ipakita ang kanilang galit sa nangyayari na korupsyon sa DPWH at yung pag-involvement ng ibang mga politiko. Hindi nila gusto na ibagsak si PBBM. Diba? Kaya mga kaibigan eto galit na galit si Banat Bay, successful daw yung mga Pink Kaliwa. Hindi na bago ang gobyerno. Galit na galit siya, pinagmumura niya. Ito pa. Okay. Yan. So ito, mga kaibigan, shinare din ni Banat Bay, yung nangyari kahapon na niransak yung isang Sogo yata ito, Sogo. Palagay ko Sogo ito, Isang hotel, niransak ng mga kabataan, yung mga nanggulo sa rally. Tapos pinasok nila at may kinuha daw ng mga gamit, nagnakaw. So shinare ni Banat Bay, ayan, Anong sabi niya sa share niya? Ito yung sinasabi ko dapat kasi prinsipyo, hindi bayaran. Pak! So parang inaamin niya na yung kanilang nakuha, na-recruit, na manggugulo sa rally, ay walang prinsipyo, kundi bayaran lang talaga. Pak! Another evidence. Diba? Another evidence, guys, na talagang meron silang ni-recruit. So, walang prinsipyo yung ni-recruit nila, kundi purely bayaran. Di ba? So, kitang-kita na natin ngayon, mga kaibigan, na talagang sila ay nag-recruit ng mga kabataan para manggulo, para baguhin ang gobyerno. Ito, ang daming iniisa-isa ko na sa inyo, mga kaibigan, yung napakaraming mga ebidensya, iniisa-isa ko na sa inyo. Ang daming bayaran, 'di ba? Yan inamin niya sa kanyang statement. Just read between the lines, Ito yung sinasabi ko Dapat kasi prinsipyo, hindi bayaran. So ibig sabihin, guys, inaamin niya, na talagang meron talaga silang ni-recruit para manggulo. Kaso, yung na-recruit nila ay walang prinsipyo, kundi purely bayaran lang talaga. Kaya nakuhang iransak yung Sogo na hotel, pasukin at pagnakawan. Kasi nga, purely bayaran lang, walang prinsipyo. Diba? So mga DDS, kakapit pa ba kayo sa masamang gawa? Kakapit pa ba kayo sa mga masamang gawa? Hihiramin ko na naman yung words ni Duterte nung siya pa ang Pangulo ng Pilipinas. Yung mga nagrarally daw na yan, yung mga nanggulo daw na yan sa gobyerno, yan daw yung mga taong labas, yung mga komunista. So mga DDS, kayo na pala ngayon ang bagong mga NPA. Kayo na pala ngayon ang bagong mga terorista. Kasi kayo yung lumalaban sa gobyerno 'Di ba?
Ah, Huwag na tayong magplastikan dito. Ayan o, nilatag ko ang daming ebidensya. I-play nyo, no? I-play nyo yung video ko sa umpisa, yung mga ngayon lang nakarating, yung mga ngayon lang nakapanood, i-play nyo ang video ko sa umpisa. Pinakita ko ang sandamakmak na ebidensya. Mga screenshot, mga posting ng inyong mga DDS influencer, ng inyong mga DDS na mga kakampi na nagpapakita ng katibayan ng destabilization sa Pangulong Marcos. Ngayon, dismayado sila dahil hindi natupad ang kanilang plano. Yan. So ito pa. Yan. So ito, so dapat sa Indonesia daw at saka sa Nepal, riot. Sa Philippines daw, puro bayot. Kasi mga kaibigan, si Banat Bay, si Bayad Bay ay talagang dismayado. Kasi parang mga bayot daw, no? Kasi hindi nga natupad eh. Hindi natupad yung kanilang gusto na papagsakin si PBBM. Naunsyami na naman. O, edi ngayon, napahiya sila, no? Napahiya sila, guys. Nag-celebrate na sila, oh. Nagkatay, 100 cattle. Nag-celebrate na. Napahiya na sila, mga kaibigan. Sabi ko sa inyo, hindi magtatagumpay ang kasamaan. Hindi magtatagumpay ang kasamaan. Remember that, mga kaibigan. Ang kasamaan ay hindi magtatagumpay. Diba? Ito pa, nagrarant si Banat Bay. Sabi ni Banat Bay, dahil sa mga pink kaliwa, kaya mananatiling nakaupo ang mga korap sa bayan natin at ang mga tanga followers nila, di alam na nakikinabang ang mga leader ng pinakaliwa kay Marcos. Bobo no? So galit na galit siya, mga kaibigan, kasi nga hindi natuloy. Hindi naging Pangulo si Sara yung kanilang plano na unsyami. Sabi pa niya, aminin natin, magaling si Marcos. Ginamit niya ang kaliwa at pink para guluhin ang tulay ng issue ng bayan. Nagkataon naman, tanga ang mga followers ito, kaya sumusunod sa mga leaders. Galit na galit siya, guys, sa pink, no? At saka sa dilaw, galit na galit siya. Kasi nga, hindi po natupad ang kanilang gusto, no? So, ito pa, guys, no? Eto, no? Yung kaguluhan kahapon, mga kaibigan, no? Purposely ginawa nila para pilitin ang kamay ng mga kapulisan na gumawa ng drastic action para pagkatapos, pag mayroong mga nasaktan, isisisi sa gobyerno, isisisi kay PBBM, masama na naman ang gobyerno, masama na naman si PBBM, ganun po ang gusto nilang gawin. Kaya kung mapapansin nyo, yung mga nanggugulo kahapon, grabe yung pagtitrigger nila sa mga kapulisan natin. Mabuti na lang ang mga kapulisan natin ay napakahaba ng pasensya. Biruin mo, may mga dalang mahahabang pagkatapos talagang pinagpapalo yung mga kapulisan natin. Pagkatapos, yung mga kabataan parang lumilipad na tinatadyakan, pinagsusuntok yung mga kapulisan natin. Yung mga kapulisan naman natin, mga nakashield, hindi sila lumalaban. At meron pa palang nanaksak. Sinaksak yung isang pulis. Muntik nang mamatay. Ito naman kaibigan, marami silang dala. Iba-iba ang dala nila. Ready po sila na manggulo sa gobyerno. Ready sila. So ngayon, ano nangyari? Napahiya sila. Kawawa sila ngayon, nakakulong sila. Anong sabi ng nanay? Nakikiusap kay Mayor Isko. Pangkain nga daw, wala sila, pangpiyansa pa. O anong sabi natin? Humingi sila ng tulong doon sa mga nag-organize, doon sa mga nagbayad sa kanila. Nagawin
yung ganyang krimen. Humingi sila ng tulong doon. Tingnan natin kung tutulungan sila. Malamang hindi na sila tutulungan dahil i-disown na sila na, hindi, wala namang kaming wala kaming alam dyan. O, malamang yan. So, kawawa ang mga kabataan na to na ginamit. O, ginamit sila mga kaibigan, yung mga kabataan na yan. Di ba? Yan mga kaibigan, no? Mac Juan, hello Admin Rich. Hello din po sa inyo, no? Salamat po. Carmelita Torrejos. Yan nga, no? Asan ang nag-udyok sa kanila, dapat ikanta nila. Correct, no? Dapat ikanta nila kung sino yung nagbayad sa kanila. Tama, no? Isabelo Cabato, no more granting permits sa mga DDS rally anymore. Alam nyo kasi hindi naman kasi talaga dapat, hindi naman talaga rally, walang rally ng DDS talaga. Rally po ito ng Tindig Pilipinas, ng Akbayan. Rally po ito ng mga progressive groups, usually sila yung mga kakamping, yung mga dilawan, at saka yung mga progressive, no, na mga grupo. Wala po talagang rally ang DDS sa September 21. Pero, hinayjack nila, sinabayan nila, nakisali sila dahil hindi nila kayang gumawa ng crowd, dahil wala silang crowd. Napatunayan na po natin na maraming beses na po silang nag-rally. Wala pong pumupunta. Sila-sila lang, pinagtatawanan lang sila ng mga tao. Kasi wala naman talaga silang crowd. Dahil wala na talaga silang mabubudol. Mukhang marami lang sila sa social media dahil sa social media, marami silang trolls. At andyan ang China nagbabayad ng trolls para sa mga DDS. Katulad nito, nagla-live ako, ang daming DDS na nagko-comment, 'di ba? Pag titingnan mo, ang daming nagbabash sa akin. Pero yung mga yan, totoong tao ba yan? Hindi. Karamihan dyan, trolls. Kasama yan sa troll farm na binayaran ng China para guluhin yung mga PBBM vloggers, para si Sara Duterte ang iangat at para i-bash ang ating Pangulo, ang mga vloggers ng Pangulo. Lahat yan. Marami sa mga nagko-comment ngayon, trolls, bayaran ng China. Kita niyo mga kaibigan guys, maraming beses na napatunayan Duterte, umamin. Nag-hire siya ng troll, nagbayad siya ng $200,000 para sa troll farm. Umamin si Duterte mismo. Pangalawa, yung .ph, nakalimutan ko yung website na yung research study na independent ito research study, wala siyang political color. Ano yung napatunayan nila? Na maraming mga accounts na connected sa China na binubus si Sara Duterte, pinupuri si Sara Duterte, inaangat si Sara Duterte, at binabagsak si PBBM, ini-issuehan ng mga video, ng mga pulburon video at kung ano-anong mga kasiraan patungkol sa gobyerno, kasama na sa West Philippine Sea. So, proven yan guys, proven yan. Nasa research yan, no? At ano pa, yung na-research pa ni Senator Tolentino, na ngayon ay hindi na senator, di ba? Yung na-research niya, mga kaibigan, napatunayan niya, may cheque pa. Ang lalaki ng cheque at hindi ito tinanggi. Hindi tinanggi ng Chinese Embassy na nagbabayad sila sa Infinitus. So mga kaibigan, sa social media, parang ang dami-daming DDS. Parang kapag binasihan mo ang social media, sasabihin mo sa sarili mo, ay naku, mas marami pala talagang DDS. Kasi nga marami silang trolls. Pero pag nanawagan na sila ng rally, walang tao.
Kaya ang ginawa nila, hinayjack nila ang September 21 na rally ng mga lihitimo na grupo na galit na galit sa nangyaring korupsyon sa flood control. Hinayjack nila, nakisabay sila kasi alam nila na maraming tao to. Oh. So ngayon, akala nila aayunan sila ng mga progressive group ng Dilawan, ng Kakamping. Akala nila aayunan sila sa kanilang BBM resign. Kaso galit na galit yung mga Dilawan at Kakamping dahil ayaw daw nila na mag-resign si Marcos. Dahil daw, pagtsatsagaan na lang daw nila si Marcos kaysa ipalit ang isang mas kurakot na babae. Diba? O mga kaibigan, mga guys, ingat kayo sa inyong mga lugar kasi medyo umaarangkada na ang bagyo, no? So, dito po sa lugar namin, mga kaibigan, sabi ko nga po sa inyo, kahit gaano kalakas yung bagyo, hindi talaga kami dito binabaha kasi mataas po ang lugar namin, no? Kapag bumaha dito, kawawa ang ang Manila. Pag bumaha sa lugar namin, kawawa ang Manila, lubog na ang Manila. Ito pong lugar namin, mataas po ito eh. Hindi talaga ito binabaha. Kaya nga si Kiko Barsaga, sabi niya, may baha daw dito. Sabi ko nga, my God, 28 years na ako dito sa lugar namin. Never pa ako naka-experience na binaha ang lugar namin. Diba? So yan guys marami na namang trolls. Troll farm. So sa ngayon mga kaibigan, si Sara Duterte nasa Japan. Habang meron tayong super typhoon, nasa Japan siya. Nagliliwaliw gamit ang taxpayers' money para sa kanyang security details. Iginisa tayo sa sarili nating mantika, mga kaibigan. Nagliliwaliw siya sa Japan, nagpapakasaya sa Japan, walang trabaho, palagi siyang on vacation, walang trabaho, kumukubra ng sweldo, ang kapal ng mukha, hindi man lang tinutubuan ng kaunting konsensya na sinisweldohan ka ng taong bayan para lang mag-world tour. Ang kapal ng mukha. Diba? So guys, marami pong salamat sa mga nanood. Yan. So gusto niyo pa bang ituloy natin yung ating sige, tuloy pa natin. Okay, guys, tuloy pa natin. Okay, ito pa, topic natin. Okay. Kapal na mukha, di ba? Yan. So ngayon mga kaibigan, yan. Eto. Guys, tingnan nito bilyong-bilyong piso ang halaga na recover ng bagong pamunuan ng BOC. Kinumpirma ng BOC na umabot sa 2.390 billion ang halaga ng nasabat na smuggled goods mula Hulyo hanggang Agosto ngayong taon sa ilalim ng pamumuno ni Commissioner Ariel Nepomuceno. So mga kaibigan, So sa panahon ni PBBM, hindi na umubra ang smuggling. Pansin niyo ba mga kaibigan? Sa panahon ni PBBM, papasok pa lang sila. Ipapasok pa lang nila ang mga smuggled goods, nahuhuli na kaagad. Hindi na talagang nakakapasok sa loob ng Pilipinas. Great job. Great job talaga, Marcos administration, di ba? Magaling po talaga ang ating Pangulo at ang kanyang administrasyon. Napakagaling po ng ating Pangulo. Palakpakan po natin ang ating Pangulo, guys. At isa pa mga kaibigan alam nyo ba mga kaibigan, na ang Pangulo lang natin guys ang nakagawa
ng 200 plus na mga rice processing sa buong Pilipinas, mga kaibigan, no? No other administration na nakagawa nito. Wala ni isang administrasyon ang nakagawa nito, kundi ang Pangulo lang natin ngayon, BBM. Bakit po ito ginawa ng ating Pangulo? Dahil gusto po ng Pangulo natin na maging self-sufficient ang Pilipinas sa bigas at gusto ng Pangulo natin na magtuloy-tuloy ang 20 pesos na bigas. Diba? Yan po ang dahilan kung bakit ang Pangulo natin ay nagpapagawa ng napakaraming rice processing. So, ang galing po ng Pangulo natin, mga kaibigan, pagkatapos gustong palitan nitong mga DDS at ang ipapalit nila ay world tour lang ng world tour. Walang ginagawa at kurap pa. O, di ba? So, yan mga kaibigan, ha? Ito pa, guys. Oh, makikita talaga natin dito kung gaano kabastos ang mga DDS. Yan. Ito po, may pinagmumura ang mga DDS. Dinuro at pinagsisigawan ng isang 69 years old na madre na sumama sa Liwasang Bonifacio. Meron lang pong nabanggit ang madre tungkol sa kanyang talumpati, tungkol kay President Marcos Jr. At dinumog po siya, mga kaibigan, ng mga DDS. At talagang meron pong gumaganon sa kanya, talagang pinipisikal po yung madre. Mabuti na lang, no? Kita ko dito, yung mga media, no? Kita ko yung media ng ABS-CBN, talagang sinasabihan, wag, babae yan, matanda na. Pinoprotektahan nila yung madre. Mabuti pa yung mga media, mabuti na lang nandun yung mga media, mga kaibigan. Sila ang nagsasabi, sila yung nagsasaway na wag, babae yan, matanda yan. Guys, ganyan po kabastos ang mga DDS. Mismo, madre, mga kaibigan, ha? Pakita ko sa inyo. Grabing bastos ng mga DDS. Ayan, o. O, diba? O, diba? Inaano siya, guys. Yan. Ayan, o. Dinuduro siya, o. O, tinutulak siya. O. Tinutulak siya. Pinagmumura siya, guys. Madre yan, ha, matanda na yan, ha, 69 years old. Ganyan kabastos ang mga DDS. Ayan, inaawat ng taga ABS-CBN. Diba? Pinagtulungan siya ng mga DDS, guys. Inaawat ng ng mga media yung mga DDS. Wag, babae yan. Diba? Pinagtulungan siya ng mga DDS, guys. Inaawat lang ng mga DDS, no? Inaawat lang ng mga media. Sabi ng mga media, wag, babae yan. Matanda na. Ganyan kabastos ang mga DDS. Hindi na tayo magtataka dahil yung kanilang mga idolo, bastos din. Diba? Pag bastos ang idolo, tiyak bastos din ang mga followers. Yan ang katotohanan, mga kaibigan, no? Yung idolo nila, bastos, minura nga ang Diyos, diba? Stupid God daw. So ito, guys, madre, hindi nila pinalampas. Pinagduduro, pinagbumura nila, tinutulak pa nga eh. Kung wala lang doon yung mga media na sila yung talagang nagsasabi na wag niyong gagawin yan. Matanda na yan, babae. Baka mamaya inapak-apakan na. Baka mamaya talagang napakapakan na nila yung matanda na madre. Ganon po kabastos ang mga DDS, mga kaibigan. Ganyan sila kabastos. Diba? So, kitang-kita natin, no?
Hindi na tayo magtataka dahil bastos po ang kanilang idolo. So natural lang na sila din ay bastos, 'di ba? Guys, ganun 'yun eh. Kung sino yung sinusuportahan mo, kung bastos yung sinusuportahan mo, bastos ka din. Kasi hindi ka naman susuporta sa bastos eh, kung hindi ka bastos eh. 'Di ba? Yun mga kaibigan, no? Okay. Okay, mga kaibigan, no? So, ito po guys, binisita po, no, ang daming na-injured, oh, nakapulisan. Kawawa naman yung pulis natin. Kaso, gusto ko bumalik gusto ko ibalik ni PBBM si General Torre as PNP chief kasi nahihinaan ako kay Nartates eh. Parang ang hina. Kasi mga kaibigan, no, sa tingin ko, kung si General Torre yung nandun kahapon, lalabas sa kalsada yun, si General Torre. At siya mismo ang magkukuman kung anong gagawin. At makita lang yung presence si General Torre, matatakot yung mga nagrarally na nanggugulo. Pero si Nartates, hindi man lang lumabas kahapon. Oh. Kaya ako gusto ko ibalik si General Torre. Dahil si General Torre ang kailangan natin, lalong-lalo na nandito tayo sa era na merong mga masasamang tao, mga DDS na nagpapabagsak sa gobyerno. So kailangan natin ng isang General Torre. Ibalik si General Torre. Diba? O yan, may nasawi pa. Yan. Lalaki, kumpirmadong nasawi matapos ang kilos protesta na nauwi sa kaguluhan sa Maynila kahapon. Mga nasugatan na dinala sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center, sakop ng zero balance billing ayon sa DOH. DOH 4B sugatan. 48 sugatan dinala sa JRRMMC matapos ang gulo sa Mendiola. Isa ang nasawi. Yan. Umabot sa 48 katao ang dinala sa DOH Jose Reyes Memorial Medical Center matapos ang kaguluhan sa pagitan ng mga di pakilalang elemento na sumabay sa kilos protesta at kapulisan kahapon sa Recto, Manila. Sa tala ng DOH, 2 pulis ang nagtamo ng minor injuries, laceration at pasa sa katawan at agad ding nakalabas matapos gamutin. Samantala, isang hindi pa nakikilalang lalaki naman ang kumpirmadong nasawi na diniklarang dead on arrival dahil sa tinamong saksak. Yay! Grabe. Mayroon ding 6 na iba pang pasyente ang nagtamo ng iba't ibang sugat kabilang ang hiwa sa paa. Eye trauma, head trauma, injury, sugat ng kaliwang braso, gunshot wound at matinding sugat sa braso. 4 sa kanila ay nakalabas na matapos gamutin habang 2 ang kasalukuyang naka-admit para sa karagdagang gamutan. Bukod dito, 39 na rallyista ang sumasailalim ngayon sa physical examination bilang bahagi ng proseso bago sila dalhin sa kulungan. Wala namang agarang panganib sa kanilang kalusugan. Tiniyak ng DOH na sako pa rin ng zero balance billing ang mga pasyenteng ito. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyakin ang maagap na at dekalidad na serbisyong medikal para sa lahat ng Pilipino. Yan. So yan. Yung lalaki na tsugi, pinakita din niya sa video kahapon na bumagsak siya pagkatapos yung may blood nga tapos meron sa kanyang parang tumutulong na first aid. So mukhang sa tingin ko mukhang kasama siya doon sa nagrally. So kaya 'di ba mga kaibigan, bago nangyari ang rally, ang dami-dami kong paalala.
Dami-dami kong paalala sa TikTok ko, sa aking YouTube, sa Facebook, ang dami kong paalala na tungkol sa mangyayari sa September 21, may mangyayaring kaguluhan dahil ito ay talagang guguluhin ng mga grupo na gustong patalsikin ang ating Pangulo. Kaya nga 'di ba, dapat pupunta ako pero last minute hindi na ako pumunta dahil dito sa mga natanggap natin na mga information na merong manggugulo. So mga kaibigan, adult ka na or kabataan ka, ikaw yung responsable sa sarili mo. Responsable ka sa sarili mo. Alam mo na may mangyaring kaguluhan dyan, bakit ka pupunta? Di ba? Be responsible. Wala kayong masisisi dyan. Dahil ginusto nyo na pumunta sa rally, ginusto nyo na manggulo, yung iba naman na nadamay, na nasugatan, ginusto nyo maging miron, so nasugatan kayo. Mabuti sana kung reporter kayo, kung cameraman kayo ng isang news agency, kahit na masugatan kayo, covered kayo niyan at sasagutin ang inyong mga damages na nangyari sa inyo. Pero kung magmimiron lang kayo dahil makikichismis kayo, ay merong rally dito. Hindi naman kayo involved. Wala kayong dapat sisihin. Yung sarili nyo lang. Be responsible. Maging responsableng citizen tayo. Ngayon, nakadagdag pa kayo sa zero balance billing program ng ating Pangulo. Na dapat ito ay ginagamit para sa mga lehitimong may sakit. Ngayon, anong nangyari? Dagdag pa kayo. Perwisyo ang ginawa nyo sa bayang Pilipinas. Perwisyo. Grabe kayo Perwisyo talaga kayo. Mga rallyista kayo na nanggulo. Kasi yung mga nagrally na mga lehitimo, hindi naman sila nanggulo Yung nag-infiltrate, yung mga inutusan para guluhin ang rally at para pabagsakin ang ating gobyerno. Yun ang sinasabi ko na mga perwisyo. Perwisyo kayo. May another troll na naman na binayaran ng China. Yan nagko-comment dito Chinese character pa. Another troll na naman na binayaran ng China. Di ba? Grabe. Okay. Tapos mga kaibigan, ito pa pala kahapon din, September 21, may nag-try i-hack ang lahat ng website ng gobyerno. Orchestrated, planado ang pagpapabagsak sa gobyerno. May nag-try na i-hack. Dali mga kaibigan, panoorin natin itong Ganun. Kung may nasaksak na walang kutsilyo ang PNP. So, I would suppose it was one of the anarchists who stabbed him. If it were the result of the rally. But during the rally itself, all the ambulances were there. We monitored where they went. At wala kaming nakita na nasaksak. Follow up lang, sir. May nabanggit po si General Nartates kanina na parang tinitignan din po ninyo na as terrorist yung mga nagsagawa nung mararahas na aksyon kahapon, including yung burning of the terrorist act talaga yun. Terrorist yung act. sasakyan ko dyan sa Ayala Bridge, and then yung pananakit sa mga police and other civilians. Can we call them terrorists, sir? O paano ba? Sasampahan din ba sila ng kasong terrorism? It will be a result of the continuing investigation as yung ebidensya po ay tinitingnan natin. So that's why maybe it can lead to terrorism or violation of the anti-terrorism. With regards to the reported death, wala pa pong nakarating sa ating himpilan ng pulisya, lalong-lalo na dito sa Manila Police District about death. If this was reported to have stab wounds,
then our police will investigate that. Will investigate that for sure. What's so important is as of now, we don't have report of death through gunshot wounds. Kasi yun ang importante, gunshot wounds. And the reported casualty and or the reported mga nasaktan yesterday, up to last night, were contusions and lacerations. Lalo na sa police, there are not less than 70. Meron pa yung may malaking laceration dito sa kamay dito. So about 4 inches siguro yun. Yung laceration na yun, accordingly, kasi buhay yung police in-distract siya ng tubo na mahaba na medyo sharpened dun sa dulo. So that caused these lacerated wounds. And a lot of Kawawa naman yung contusions pulis. from among the not less than 70 police. Sunod, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Good morning po, Chief PNP or TILG Secretary and Answer also. Secretary General Nartates, even before na nangyari ito kung kahapon, meron na ba tayong intel report na natatanggap na may ganitong mangyayari? And nakuha pa sa intel report na may plano talaga lusubin ang Malacanang? Yes. We have the intel report and that's why an additional phalanx of security was introduced into the roads leading to Malacanang. We knew that they would try, they would attempt. We knew that we had a suspicion that they would use violence. Pero ang directive talaga ng ating Pangulo is use maximum tolerance. We will not allow anarchy to prevail over the government. So, ginawa namin ang lahat at nagtagumpay naman yung plano namin. Secretary, follow up lang doon sa sinabi niyo kanina doon sa mga naaresto. Can you give us a profile ng mga naaresto? Taga saan ba sila at ito ba ay hinakot? We'll know more after they are processed kasi isa yung kinakausap yan. But most are from Manila. May malapit lang na lugar. Naglalakad lang sila eh. Nakikita namin naglalakad lang. Papasok-pasok. So most are from Manila. Secretary, isa na lang. Sa isang interview, sinabi ni Manila Mayor Isko Moreno na yung gulong nangyari kahapon, ang nasa likod, isang dating politiko saka isang abogado. Without naming names, yan din ba lumalabas sa intel report niya? Hindi pa namin pinag-aaralan. Iba yung nakikita namin sa specs. Pero iba rin ang sources ni Mayor Isko eh. So we will verify his allegations. Salamat po, Secretary. Sunod, Grisel Pardilla, PPV4. Good morning po, Secretary. Secretary, you've mentioned earlier na posibleng may nag-utos. Does it mean that some of them were paid? We are studying the matter. Sa ngayon, wala kami nakitang pera na malaki naman na hawak nila. Habang doon, wala kami nakitang distribution. But nothing is ruled out. Na according to the chatter na nakikita namin, ay pinag-aaralan pa namin. Pero mayroon kaming isang narinig na rally doon sa Bonifacio Monument, sa Liwasang Bonifacio, na sinabi nung na may hawak na mic, sandali na lang, pupunta na tayo ng Mendiola, dalahin nyo na ng mga lighter nyo. So, that was a confirmation na they had intent to burn the palace. Kay Secretary Aguda, sir, ano-ano pong mga major websites ng government yung nahack? At can you confirm na wala naman pong personal information ng ating mga kababayan yung nakuha? Thank you. So of the 19 na nabanggit ko na deface, karamihan yun LGUs. 4 yung NGAs or national government agencies. Yung mga na-compromise naman sa kanila, ano lang like training modules, complaint platform, etc. So, and all of them
naayos kaagad. Kasi prior to this weekend, we already have a list of government agencies na nasa target list nila. So yung apat na yon, inconsequential yung nangyari sa kanila. The other attacks na ginagawa nila is DDoS. They're trying to overwhelm some of the websites. And so far naman, madali namang naayos. To date, wala pa kaming verified report of exfiltration. So wala pang personal information na nawala. And siguro idadagdag ko na rin doon sa sinabi ni Chief kanina on the terrorism side. Yung pong kung mapatunayan po na terrorist yung crime na terrorism yung crime na nagawa, yung pong nasa mga online, yung mga nag-organisa po sa online, gumamit ng digital platform to result into violence, kasama po sila, hindi ko mawala sila physically doon, hindi sila damay. So damay sila kasi nagsimula po yan, nag-organisa sila online eh. Maraming screenshots ng mga Sunod DDS po, Christian Nisores, influencers. DCMM. Morning po. Pwede po si DILG or sa PNP Chief, sir. Are we expecting po ba na may karagdagang mga police sa mga kalsada natin in the coming days or weeks following the incident kahapon? Kasi po baka may mga, ang pangamba po ng ilan, baka po maulit-ulit yung nangyari kahapon. May mga mampulaga po ulit na sumugod dito po sa vicinity or compound po ng Malacanang. Okay. The presence of police officers on the street is a continuing one. Lalong-lalo na, we deploy police officers according to pangangailangan. So, for example, here in Metro Manila, we heightened our alertness and we increase visibility, especially on threats like, for example, in the vital installation, number 1 is Malacanang, and so we will increase the number of public safety forces here, especially the police. Sa Mendinilla Business Mirror. For Secretary Remulla po. Yes. Will the national government or LGUs help businesses defray the cost of looting and destruction of property in Minjol? That is an LGU matter to determine. They will give us a report kung ano ang nangyari doon. But from our assessment, there were 2 motorcycles that were burned. There's one Stardex van that was burned also. And Grabe. the Sogo Terrorist. motel was raided and their cash vault was taken with them. So we still have to determine the exact Grabe. amount, but the looters who went inside the Sogo motel had black mask on. Okay. Follow-up. Okay. Bali, hindi po siya magiging under sa DILG. Not yet. City of Manila. City of Manila ang magre-report sa amin yan. Tapos we will see what we can do after. Thank you po. Sunod, Ann Soberano, Bombo Radyo. Terroristic Sec, act tanong ko lang, talaga. it's either si PNP or ikaw, Sec. May natanggap po bang intelligence report ang DILG or ang PNP na may mga terror group ang gustong manabotahe sa rally po kahapon? Yes, that's why all contingencies were considered. Our biggest fear that did not happen was someone would incite violence during the People Power Monument rally, because the intent of the people there were peaceful. The intent of the people there were to air their grievances. The president encouraged them to go and heeded their message. He is listening to them. Alam niya naman, nakikinig naman siya eh. At alam niya na papunta ron. Our biggest fear was that there would be instigation there. Buti na lang sa Mindoro nangyari at mas nakukontain namin yung situation. Sir, itong terror group, it's national, international or local terrorist group? Local. Local terrorist group. Okay. Sir, isa pa, kamusta po yung status? Ano po yung status ng alert level dito po sa Malacanang? Malacanang always maintains one threat level. It is never downgraded. As long as the president, being the seat of power of the country, the threat level is just 1. It is always high.
Okay. Last na lang, sir. Itong local terrorist group po ba, sir, is Abu Sayyaf or mga Maote terror group? Possible po ba silang may kinalaman dito? At ano po ba yung ano nila, yung strength po nila ngayon na para makapaghikayat po ng ng ganitong kaguluhan? The threat of the terrorists was more of a bomb that would go off in Luneta or in the Luneta or in the People Power Monument. But with the vigilance of our PNP to look at the situation, because we had 400 policemen on the ground dressed as plainclothes to see what is going on and to assess, and the vigilance paid off, and none of it transpired. Safe to say, we are still investigating according to our intelligence reports, and we will come out with the report pretty soon. Thank you, sir. Sunod, Chloe Hofana, Business World. Good morning po kay PNP Chief po, sir. A quick question lang po. Does the PNP think po na these violent protests will spread pa po, or this is just going to be a one-time event? Okay, katulad ng sinabi, if there were intelligence report about terrorism or act of terrorism, here in Malacanang area specifically, sagutin ko uli kanina, this is the seat of power, whether there is no threat or there is threat, these premises, this vital installation is given the highest security. Okay, so nandito po ang PNP, nandyan po ang Armed Forces of the Philippines, lalong-lalo na yung Presidential Security Command. And so, about the threat, continuously ina-assess po natin yan. We have different threat group. We have the Communist Terrorist Group. We have the Local Terrorist Group. We have, lalo na kung may spillover from Mindanao going here, especially we have elections in Mindanao. We have the Islamic Terrorist Group. We have the BIF, the DI Hassan, DI Maute, and other threats like, for example, our situation in the West Philippine Sea. So pinag-aaralan po natin lahat yan such that there are several contingencies that we have done. Before the conduct of these protest rallies, we have already have made our surveys. We have engaged the community around Metro Manila kung saan sila kumukuha ng mga rallyista, ay ini-engage po natin yan. And we have conducted several police operations to enable to deny yung maging presence ng firearms, at the same time explosive materials. If you're going to look at the number one is yung LRT natin, marami pong nakadeploy na mga police doon. Especially, we have coordinated with the DOTR such that merong mga x-ray machines doon at nagagamit. And other police operations that we have done. Thank you, sir. Kay Secretary Aguda po, sir. Sir, pasensya na po, lilihis po ako sa topic ng rally. Sir, about Konektadong Pinoy po sana, sir. Yes. Sir, kailan po natin i-expect ang IRR, and ano po yung mga sinasabi ng mga telco companies natin na gusto nila makita sa IRR? Dun sa IRR, ang schedule natin for Konektadong Pinoy. So, ayan, nakita niyo mga kaibigan, no? Merong hinak kahapon, no? Sa September 21, merong mga hinak na mga government website. At ang kagandahan ay na-retrieve naman kaagad, no, ng ating DICT. Hindi po nagtagumpay itong mga destabilizer ng gobyerno, no, sa kanilang pag-destabilize, pati sa pag-hack ng website. So, talagang orchestrated po yung kanilang ginawa na pagpapabagsak sa gobyerno. At ngayon po mga kaibigan, sila po ay frustrated dahil di po sila nagtagumpay. Diba? Yan. Okay. So, tingin muna tayo dito ng comment. Tingin muna tayo ng comment. Okay. Si Carmelita Torrejos, ang instruction sa kanila magsuot ng itim at maglagay ng maskara para hindi makilala. Ang kaso, ang daming nagkapaligid na CCTV sa Manila. Tumpak. At ito po yung sinasabi ng DDS influencer, no? Nakita po sa kanyang post. No face, no case.
confirm. So yan po ang kanilang instructions, yan ang kanilang utos, maglagay ng maskara para walang face. Dahil no face daw, no case. Pag walang makitang mukha, walang kaso. Kaya sila po ay naka-maskara. Kaya ito po masasabi ko sa mga susunod na mga rally, ipagbawal ang pagsusuot ng maskara. Dapat lahat ng mga magrarally, huwag magmamaskara para makita. Kasi yung mga legit po na nagrally, yung talagang para sa issue, sa kanilang pinaglalaban, wala po silang maskara. Hindi po sila nahihiya na ipakita ang kanilang mukha dahil yun po talaga ang kanilang pinaglalaban, yung issue na kanilang tinitindigan. Pero yung mga nakamaskara, kitang-kita natin doon, meron po silang tinatago na hidden agenda na manggulo, no? At mag-infiltrate, no? Para manggulo nga sa rally at yung pinaka-mission, sunugin ang Malacanang, pababain ang Pangulong Marcos. So, next time, kung may magrarally, dapat walang maskara. Dapat kita ang mukha. Diba? Yan po mga kaibigan. Yan, NL, no face, no case. Yan ang pinakalat ng DDS vloggers. 100% mga DDS yan, nagpapauto kasi sa mga politiko. Ipapahamak nila, sarili nila, habang yung mga nag-utos sa kanila na gawin yan ay safe. Tama ka dyan, NL. Correct na correct ka. No? Yan po ang pinakalat nga nila. No face, no case. Kaya ang instructions, magsuot ng maskara. Yan po, mga kaibigan. No? So, alam na po natin kung sino yan. Kung sino yan, mga gustong magpabagsak sa gobyerno. Wala namang iba, kundi yung psychopath. No? Yung psychopath na gustong maging Pangulo ng Pilipinas. No? So maraming po salamat mga kaibigan sa mga nanood. Fight fake news, expose the truth. Patuloy po nating labanan ang lahat ng kasinungalingan na itong mga lumalaban sa gobyerno, itong mga terorista na to na lumalaban sa gobyerno, itong mga green crocodiles. Patuloy po nating labanan ang kanilang mga evil schemes. At ang kasamaan, hindi po magtatagumpay. No? Pag-pray po natin everyday, panalangin po natin sa Diyos na ingatan po ang ating Pangulo at ingatan po ang mamamayang Pilipino para ilayo po lahat tayo sa kasamaan ng mga green crocodiles. Shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat sa mga pro-PBBM, mga dilawan, pinklawan, at maging sa mga kampon ng kadiliman na mga DDS. Thank you! God bless! At yung mga kampo ng kadiliman, Satanas will bless you.